Nagawa po ni Dudong pahirapan ang pag-alaga ng baboy, mga ka-farmers, beginners. Isipin natin, hindi po ganun. So, ang dahilan guys sa nangyaring problema sa liig ng isa kong fatining. Mga ka-farmers, isang mapagpalang araw at magandang araw po sa ating lahat. For today's video, samahan niyo po ako. Gusto ko pong i-share sa inyo yung problema ko ngayon sa akin pong isang baboy fattener na biglaan ko po siyang napansin kahapon lamang ng hapon yung kanyang wand dito po sa gilid po ng liig niya. Kung bago ka pa lang po sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and hit the bell ring for more upload. So ngayon guys, akin pong i-share sa inyo kung ano ang gagawin ko sa sugat po ng aking isang fattener, ano. Pero bago tayo magpatuloy, atin muna silang paliguan sandali. Makisuyo muna tayo kay Mrs. na paanda rin yung ating water pump, ano. Pasuyo doon sa sa water pump. Ito guys, habang waiting tayo sa power on ng water pump. Ito guys, malaki pa naman to guys. Yan, yung kambang na yan, no? So sila ngayon guys ay talagang malapit nang mag 2 months old since buying. Ito guys, yan okay, nakahiga siya, nakatagilid, kaya medyo hindi klaro, no? Hindi klaro yung kanyang sugat. Okay? So, atin pong gamutin yan mamaya-maya po. Hindi po ako magtuturok ng antibiotic, mga ka-farmers. Meron po akong gagawin dyan. Simpleng paraan lang. Ito na, gumagana na yung aking water pump. Nandoon sa may bomba. Tapos ngayon, syempre, first tip ko, paliguan ko muna sila, mga ka-farmers, ha. Yan, paliguan natin. Paliguan natin para matanggal ang kanilang hingal. Dahil ngayon po ay mainit na ngayon. Yan. Okay, pahawak sa camera please. Huwag lang masyadong likutin, ha. Sakto lang ang pag-move sa camera para hindi naman kawawa yung mga mata ng viewers natin dyan na maduduling. Siya nga pala, habang ako ay nagpapaligo sa aking mga baboy, bago natin gamutin yung wand ng isa kong fattener, gusto ko pong humingi ng pasensya. No, I'm sorry po mga ka-farmers kung meron akong na-upload na isang video na masyado pong nakakaduling, ha. So si Dudong Villaran po ay humihingi ng public na pasensya po sa inyong lahat, viewers. Yan, paliguan natin ng hindi lang matagal. Malamigan ang kanilang katawan, yun ang importante. Ito guys, ang bunso na baboy. Hindi ko talaga makalimutan, hindi mawala o hindi mabura sa aking isipan na itong baboy na to guys, yung aking gina-sprayhan ng tubig, siya talaga ang napakaliit dati. Buti nga ngayon, medyo lumaki na. No? Sa wakas, umabot na rin siya ng lumagpas na rin siya ng sobra 50 kilos. Yan, isa. Ito pang isa. Mga ka-farmers, ang desisyon ko ngayon na gagawin ko sa aking fattener na may sugat po sa liig, ayun desisyon ko na paliguan ko siya. Babasahin ko ang kanyang sugat. Yan po ang first step ko. Honestly, kahapon hinugasan ko na yun Hinugasan ko bago ko nilagyan ng spray. Combinex pala ang gagamitin natin ngayon. So, dahil naubusan tayo ng one spray Combinex, bumili ako ng bago 5 or 10 minutes ago. Yan. Lumalapit talaga siya kasi gusto niya ang tubig. Yan, sprayhan natin. Yan. Diki, halika. Dik. Diki. Yan, linisin ko lang. Okay. Linisin ko lang mga ka-farmers yung pasungan para makapagbigay tayo ng feeds para kumain na sila. And then habang kumakain sila, saka natin gamutin yung sugat ni patining ko. Isang patining. Yan, linis lang po sa pasungan, ha, para mabilis. Asan yung ating feeds? Same process po tayo mga ka-farmers. Same process dahil alas 12 na, no? Alas 12, 8 ng tanghali.
So kahapon, naglagay tayo ng King's Beta Plus Animal Food Supplement para sa buntis na inahin. Ngayon po ay absent muna sila sa King's Beta Plus. Every other day lang ho ang paglagay natin ng King's Beta Plus Animal Food Supplement para sa mga baboy na buntis. Nakakaawa po mga ka-farmers pag ang ating mga baboy ay nagkakaroon ng problema sa kanilang katawan. First time po nagkaroon ng ganitong problema si Dodong sa isang fattening. Actually, hindi ko siya pinoproblema, no? Sa akin pong nasabi noon kasi ang problema dapat tawanan, no? So, sa part ng fattening ko, meron talaga siyang problema sa kanyang katawan kasi sugat eh. Ngayon, at the end of the day, pag hindi natin bigyan ng pansin yan mga ka-farmers yung problema sa katawan ng baboy, at the end of the day, tayo rin ang kawawa. Lugi tayo dyan kung sakaling magkaroon ng malala na problema. Kaya ngayon pa lang, bibigyan po natin ng gamot or pansin. Pero ano siya guys, wala naman siyang wala siyang lagnat. Normal po ang kanyang body condition about sa lagnat ha. Ang iniibig ko lang sabihin, ang kanya pong sugat sa leeg, yun po ang ating bibigyan ng pansin. So, ito. Diki, halina kayo. Dali. Dik. Diki. Ano guys, lumapit na oh. Oh. Halina kayo, kain na. Actually guys, kanina mga alas 10 po, nagpakain ako sa kanila. Kaya sa bawat alas 12 ng tanghaling tapat, hindi sila gaanong atat kumain. Kasi nga busog-busog pa sila eh. Pero maya-maya konti guys, magsisiupuan yan. I mean, magdadapaan yan. Tapos sabay-sabay silang kakain. Ubusin nila yung feeds guys, dry feeds. Yan, kailangan natin yung pakainin. Hoy, urong ka, urong. Mabigat sila guys, itulak oh. Siguro mabigat ng mga baboy na to. Okay, halika. Ito guys oh, yung nabili ko na One Spray Combinix ha. Yan. Ngayon mga ka-farmers, maglalagay ako ng amoxicillin capsule. Okay, dahil may guantes tayo. Behave lang baboy ha. Ito guys oh. So kahapon lumubo siya. No, lumubo siya kahapon. Pero akin pong nakita kaagad noon. Hapon ko na napansin eh. Yan, disclaimer lang ha. Ganito po ako mag-treat sa baboy na may bukol. Disclaimer lang ha. Kanya-kanya tayong mga management sa pag-alaga ng baboy. Ituloy mo ka-farmers kung ano ang gusto mong nakasanayang paraan. Doon ka, kumain ka doon. Uy, doon ka. Ayan. So nalagay ko na po ang amoxicillin capsule. Ngayon, i-shake ko lang ang Combinix. Ito guys oh. Hindi po tayo sponsored nito ha. I am not sponsored with this product. Pero nakakatulong to kasi sa sugat sa baboy. Yan, sprayhan natin. Yan. Ito po is antibacterial, no? One Spray antibacterial. Ganun talaga. Ganun talaga ang isa sa mga pwedeng gawin. Yan. Ang history nito, kung inyo pong naalala po mga ka-farmers, isang gabi nag-upload ako ng short video. Pinakita ko to in public, yung kanyang sugat. Maliit lang guys, ganyan lang oh. Sobrang liit lang. Tapos, ang ginawa ko, chinek ko, sabi ko parang namamaga. So nilagyan ko agad ng Combinix One Spray. Kahapon, napansin ko ulit, parang lumulubo. Ito pa mga ka-farmers, beginners, nabatugan to ng langaw kasi. No, ibig sabihin na batugan is dinapuan ng langaw, I mean. So dinapuan ng langaw, alam niyo na guys, ang langaw once dumapo yan sa sugat, no? Once dumapo yan sa sugat, expected na po tayo na mayroong mga uod diyan, no? May mga worm na pumapasok sa
sugat. Linawin ko lang, malaki lang po sa tignan kasi nga dahil sa violet na yan. No, hindi naman siya gaanong malaki talaga ang sugat. Pero yung pamamaga, medyo malaki siya, medyo namaga talaga. Unlike kahapon na sobrang laki. Ang bilis nga niyang nag-ano guys nagkupos ba? Sa Cebuano pa nagkupos. Pero ngayon is medyo okay na. No? So ganyan lang guys, ang aking gagawin. Bali magkakaroon tayo ng ano diyan. Palaging monitor. Lahat naman ng sugat may may proseso sa paghilom. Kaya lang po tayo nag-spray ng Combinex para malabanan yung mga bakterya, no? Kasi ang umaatake niyan iba Talagang sisirain niya ang good cells. Pag hindi malagyan ng gamot yan, lalala ang sakit. I mean, yung sugat lumalaki, maglala. So problema, kawawa ang baboy. Hindi ako nagsisi. Talagang thankful din ako sa Lord na naranasan ko ang ganitong klaseng pangyayari. Dahil kung hindi ko to naranasan, first time kasi to nangyari sa aking baboy Simula pag-alaga ko ng first batch fateners hanggang ngayong patin batch. Kung hindi ko po ito naranasan, hindi po natin maangkin ang isang pangyayaring ganyan kung paano natin gamutin. Although marami pong mga gamot na pwedeng ibigay sa baboy. Kung ano po ang aking mga natatanggap na mga pangyayari sa aking mga baboy, problema o hindi problema, binabahagi ko yun sa inyo kasabay ang mga munting kaalaman, mga solusyon na dapat natin gawin. Handog ko sa mga baguhan. Ayan mga ka-farmers, lumipas po ang 24 hours. So ngayon, akin po silang i-check ulit. Actually guys, isang araw, nakailang bihis po akong nag-monitor sa kanila. Kasi minumonitor natin yung kanilang body condition, no? Talagang kailangan So ang dahilan guys sa nangyaring problema sa liig ng isa kong fattening, pig drinker. Kasi nga sa kanilang ginagawa na masyado po silang malikot. Hindi naman talaga, linawin ko lang, hindi naman sila madalas lumilikot. Tuwing tuwing alas 5 ng hapon, nagtatakbuhan ito kasi nga nainitan. Kaya ginagawa ko, akin pong binabasa. Minsan nga pinapaliguan ko sila So pig drinker, nasagi sila sa pig drinker. Tapos ang isa kong plano dyan mga ka-farmers, magkakaroon ako ng panibagong improvise kung paano ko solusyonan. Kasi nagkausli yan Yung pig drinker mga beginners, tandaan natin, pwede magdulot ng problema sa katawan ng baboy. Masagi yan. Ang pig drinker, masagi ang katawan sa baboy. I mean dyan sa pig drinker, pwedeng magkaroon ng gasgas. And then pag nabatugan ng langaw, nabatugan is dinapuan. Once ang gasgas na nandyan sa katawan ng baboy, pag dinapuan agad ng langaw, delikado po. Yan po ang nangyari sa aking baboy fattening ng isa. Pero i-clarify ko lang mga ka-farmers, ang kanya pong gana sa pagkain hindi po naapektahan. Ulitin ko po ang kanyang gana sa pagkain ay hindi po naapektahan. Malakas pa rin po siyang kumain. Sumunod, ang gana niya or ang kalakasan niyang uminom ng tubig ay hindi rin po naapektahan. In short, wala siyang lagnat, wala siyang sinat. Maganda pa rin ang kanyang kondisyon sa katawan, yung kilos o galaw niya. Kaya po, hindi ako nagturok ng antibiotic. Desisyon ko talaga na hindi ko siya binigyan ng injection or injectable na antibiotic. Inuna ko lang guys ang yung amoxicillin powder, Amoxicillin powder I mean, tapos yung antibacterial na one spray Combinex, Then hindi rin po ako nag-inject sa kanya ng injectable vitamins. Pero kung sakaling may kasamang lagnat mga ka-farmers, ang isang baboy fattening ko na yan, na mayroong sugat na maliit sa liig, kung sakaling may sinat o lagnat siyang kasabay, bibigyan ko siya ng antibiotic or i-injikan ko siya ng injectable na antibiotic at vitamins. Pwede naman yan Pero sa ngalan na siya ay patuloy pa rin malakas, wala namang pinagbago sa gana ng pagkain niya, malakas pa rin siyang kumain, pati pag inom ng tubig, normal po ang kilos o galaw niya. Kaya ang binigay ko sa kanya na unang treatment po ay yung amoxicillin na powder lamang po at ang antibacterial na one spray Combinex. Medyo medyo nagtapan, nagplain, I mean, yung namamaga kahapon. Honestly, kahapon mga ka-farmers, bumukol po yan, bumukol. Ayaw ko lang kapain kasi bawal tayong kumapas sa baboy pag walang guantes, Ayan. So, bumukol talaga yan. Then, sabi ko, ito talaga ay dulot ng bakterya talaga to, Kagaw, So, kahit papano guys, lumiit na yung kanyang pamamaga. So, tuloy-tuloy guys ang aking pag-check, Agad-agad akong naglalagay ng spray Combinex, tapos
iniiwan ko sila. Siyempre guys, minimaintain ko pa rin yung cleaning kasi kahit sabihin natin na si Dodong po ay palagi pong nagki-cleaning, no? Talagang ginagawa po ni Dodong pahirapan ang pag-alaga ng baboy, mga ka-farmers, beginners. Isipin natin, hindi po ganun kasimple, hindi po ganun kadali mag-alaga ng baboy kasi hindi lang natin pwedeng isipin or itatak sa ating isipan na ang pag-alaga ng baboy, harvest tayo pagdating ng tamang panahon, no? Example, bumili ka ng biik, no? Ikwento ko lang saglit before we end this video. Bumili ka ng biik sa edad na 45 days, no? Binili mo sa babuyan. Tapos aalagaan mo yan ng, let's say for example, 3.5 months to 4 months. Then pagdating sa time na ibibinta mo na siya, syempre makaramdam ka ng saya, no? Lalo na pag malaki ang income. Minsan logi, no? Patas, logi, ginansya. Yun lang po ang pwede nating maangkin. Ngayon, hindi lang po ang magandang damdamin ng ating palaging itatak sa ating sarili o sa isipan. Kasi ang pag-alaga ng baboy, mga beginners, hindi po talaga biro. Alam nyo po lahat, no? Alam nyo po lahat ang ibig ko sabihin, mga ka-aggressors dyan. Kailangan, hindi pa siya nabinta from pre-starter to finisher stage. Meron kasing mga trials talaga na hindi mo maiiwasang maangkin. No? Talagang ganon sa farming. Anumang status ng farming, no? Anumang nature of farming ang meron tayo sa ating mga sakahan dyan, mga ka-farmers, mga kababayan, hindi po talaga natin maiiwasan na merong mga trials and problems na dumadapo sa ating mga alagang kahayupan o sa ating mga produkto sa ating farm. Pero kahit naman ganon, ang nangyari, tandaan po natin mga ka-farmers, ang lahat ng problema ay parati pong may solusyon. Ayan, linawin ko lang ha, ang mga baboy ko na ito ay 53 days old na po sila simula po sa pagbili ko sa kanila. Today sa araw na ito, sa video na ito. Kung since birth naman, sila po ay 98 days old since birth. So, ganun pa man, linawin ko lang yung baboy na yan na nagkaroon po ng problema sa kanyang liig ay hindi po yan pinoproblema ni Dodong. Sa akin nga pong nasabi sa inyo mga ka-farmers, ang problema ay hindi po dapat idibdib. Meron pong solusyon. Parang eskwelahan. Ang lahat ng problema, problem solving, lalo na sa mathematics, may iba tayo ha. Mathematics, science at iba pa. Meron niyang mga solusyon, may solving problem. Ang King's VitaPlus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. Ako po si Dodong Villaran ang nag-thank you sa inyong lahat for watching this video. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers and peace out everyone.